Matagal ko nang pinagdarasal ang isang mahal sa buhay, ngunit parang walang nangyayari. Sa halip na magreklamo at husgahan ang taong ito, ipinagdarasal ko siya. Ilang taon din bago sinagot ng Diyos ang aking dasal. Ako sa ating kwentong gabay. Ang pamagat ng ating kwentong gabay ay Matamis na Alay na ibinahagi ni Sis Marian Mencias. At ito ay inspired mula sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 6 verses 18. Sabi doon ni Jesus, "Ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo." Kwento ni Sis Marian. Matagal ko nang pinagdarasal ang isang mahal sa buhay, ngunit parang walang nangyayari. Sinubukan ko na siyang kausapin, bigyan ng aklat at dalhin sa simbahan. Pero inilagay ng Diyos ang bersong ito sa aking puso. Ang ganitong uri ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Mula yan sa Matthew chapter 17 verse 21. Sinunod ko ang Diyos at nag-ayuno para sa taong ito. Walang ibang nakakaalam ng ginawa ko. Sa halip na magreklamo at husgahan ang taong ito, ipinagdarasal ko siya. Inisip kong magkakaroon din siya ng magandang buhay balang araw. Ilang taon din bago sinagot ng Diyos ang aking dasal. Nakalaya ang taong ito sa kanyang toxic relationship at nagsimulang magbasa ng salita ng Diyos. Sa pag-aayuno, pumilos ang Diyos sa aking puso. Inalis niya ang kayabangan ko at ipinalit dito ang tunay na pagmamahal. Kahit na mahirap ang pagsunod sa ating Ama, tayo naman ay pagpapalain niya. Ang kanyang daan ang mag-aakay sa atin sa tunay na kalayaan at ligaya. Pag nilaya natin, tinawag ka ba ng Diyos para mag-ayuno? Maging excited ka dahil parating na ang breakthrough. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo akong magmahal ng tulad mo, tahimik, malakas, at walang kondisyon. San Romualdo Abad, ipanalangin mo kami. Amen. Amen. Maraming salamat Mark, no, at kay Sis Marian Mencias, no, for sharing with us itong ating kwentong gabay. Talagang napapanahon at paalala sa atin